Representative Janet Garin, Iloilo 1st District Representative at dati pong DOH Secretary. Magandang umaga po. Welcome po sa aming programa. Hi, ma'am. Magandang umaga rin at maraming salamat sa pag-imbita. Apo, Congresswoman Garin, how are you po? Okay naman, medyo nararamdaman na yung init ng panahon. Opo, Kaya parang... sana yung dumating na bagyo hindi na siya maging aggressive. Sana nga po, Opo. dahil hindi pa tuloy nakakabangon yung ating mga kababayan. Parang love na love nila yung Pilipinas. Opo. Congresswoman Garin, meron ho kasing kagaya nito sa kahit ang Pangulo na ho mismo ang nagsasabi na marami ho ang nadidismaya sa flood control projects po ng actually through the years po na parang hindi raw po nagiging effective at yung iba ho sinisisi pa dahil po sa paglaganap ng mga karamdaman tuwing panahon ng tag-ulan. Well, unang-una yung pagsisi dun sa flood control projects in relation to the increase in cases of leptospirosis. Para naman po sa akin, medyo misplaced. No? Tama naman po, imbestigahan natin ang flood control projects, lalo na yung mga substandard. Kaya lang, hindi ko alam, I'm not sure if I have the correct information. Pero sa pagkakaintindi ko, ito ang mga tinutukoy at tinuturo at iniimbestiga ay pawang wala sa Metro Manila. Wala sa Quezon City. Na kung saan doon yung maraming kaso ng leptospirosis. So sa pananaw ko kasi hindi magandang ilihis natin ang usapin ng kalusugan papunta doon sa uso ngayon na pinag-uusapan na flood control projects. Kasi mahirap kasi na ang kalusugan ay napupolitika. Ang kawawa doon ay ang taong bayan. We need to go back. Tingnan natin, bakit nga ba punong-puno ang mga hospital? Bakit nga ba ang daming namatay sa leptospirosis? Where in fact, this is already a preventable disease. Hindi natin mapipigilan talagang mangyayari yon, may magkaka-leptospirosis. Pero supposedly, hindi ganito karami kasi alam na natin na merong gamot at may pondo ang gobyerno. Opo. Ma'am, bilang dati pong DOH Secretary, ano po yung nakikita nyong dahilan? Dahil nga sabi nyo, hindi naman lahat dito sa Metro Manila itong flood control project. Ano po, maliban po doon, yung mga nakikita nyong dahilan kung bakit po talagang tumaas ang kaso ng leptospirosis dito po, especially sa Metro Manila? Kinulang ang impormasyon, kinulang ang serbisyo. I mean, of course, Secretary Herbosa was undersecretary also during the time of Pinoy. Parang he was seconded something, parang may ganun. No? So, nung kapanahon na ako din ay USEC, there was an instance na galit yung ating former president. At hindi ko rin maintindihan saan nanggagaling yung galit niya. Then I realized, tama rin siya. Ang sabi niya, hindi niya matanggap na maraming mamamatay at meron namang pondo at merong gamot. So we did a retroactive, parang hinanap namin bakit nangyayari ito. So dun nakita na yung doxycycline, minsan yung gamot, ay ando dun lang sa storage room, sa mga warehouse, sa mga cabinet ng regional offices, na hindi naman na i-preposition sa tamang lugar. Kaya nung nakaraang 2 budget hearings, I've been very persistent in reminding the DOH family under the leadership of Secretary Herbosa. Paulit-ulit ko yan na sinasabi na, bumaha, bumagyo, tiningnan ko yung mga lugar. Ang doxycycline ay nasa central office at nasa regional office. Kaming mga nasa probinsya. Kapag umuulan at bumabagyo, yung daan papunta sa city ay napuputol. Either may landslide dyan. It will take a few days to clear that. So yung window ng 24 to 48 hours na kailangang agapan kaagad at makainom yung mga pasyente ay nawawala. Kaya nga, ano ba ang naging proposal ko? More than 2 years ago, I made a proposition na yung ating doxycycline ay ilagay na, aside from the health centers per se, ilagay na doon sa mga schools. No, example doon sa principal's office kasi ang mga school kasi naging evacuation center. Yes. Yes, in other words, we have to go down to the level ng barangay, lalo na sa mga probinsya. Tsaka wag nating isipin na pasensya na sa mga kaibigan kong natatamaan ko, pero nakakapagod kasi na paulit-ulit na hindi pa rin dinidistribute or position sa baba ang doxycycline. Tapos kung matapos na yung bagyo, ang sasabihin nila, kung sino dyan ang mga LGU na nangangailangan, pwede kayong kumuha kasi wala kaming sasakyan na magde-deliver.
ilang biyahe na umiikot ang DOH, no? Bumibisita sa mga bayan-bayan. Dapat isabay na dyan ang pag-preposition. Kasi ang expiry ng gamot na binibili is at least 2 years eh. Sa 2 taon na yan, for sure, talagang hindi tayo nawawala ng Bagyo. tag-ulan. Yes. Opo. Good for like Quezon City. Kasi bumibili sila ng sarili nila kasi may pera ang city na to. But my point is this. Nung nangyari na yan nung dati, na nakita na karamihan ng gamot ay nakakalimutang inumin. So ang ginawa na namin, lahat ng evacuation centers, pinupuntahan ng ating DOH personnel. Sumasabay sila sa ating DSWD personnel na pagbigay ng food pack, ang sasabihin naman ng mga taga-DOH ay nga, bigay ng 2 doxycycline at tubig. No? So hindi nakakalimutan yung pag-inom. Doon naman sa community, nagbabahay-bahay ang ating mga BHWs, kaakibat with the guidance of the people from the central and the regional offices ng Department of Health. Nawala to eh. At yung mga promises na binigay sa amin noong nakalawang 2 at 3 budget hearing remained as promises na yes, ibababa namin ang supply dun sa baba. Hindi kasi pwedeng mag-a-announce tayo ng isang beses tapos wala na kasi bagyo na nga yan eh. For all you know, yung mga tao walang kuryente or wala dun sa bahay nila, walang internet connection. Bottom line is, we need to accept that there is a problem in communication. Opo. We need to accept that there is a problem in prepositioning. We need to accept that there is a problem in determining the sense of urgency. Then, that is when we can solve the problem. Opo. Kung Janet, kanina nabanggit po ninyo na maganda yun, na dapat ilagay dun sa mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation center yung mga doxycycline. Ano po yung nagiging problema kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po ito napatutupad, Congresswoman? Yan ang dapat nating tanungin sa Department of Health. Kasi 3 budget hearing na nag-promise sila ng ganyan, hindi naman nangyayari. Kaya yung ibang mga LGUs, bumibili na lang. No? In other words, hindi kasi pwede na isang salita lang. Dapat tinitingnan natin, paulit-ulit yan. Our message has to reach the grounds. Okay, tinatanggap natin may spokesperson ang DOH, pero mukhang siya rin ang chief of staff. Siya rin ang gumagawa ng lahat ng mga trabaho. Ang daming-daming ng tao sa departamento. Bakit hindi i-distribute yung task para mas maging efficient para sa kalusugan? Because at the end of the day, we need to serve the Filipino people. Di ba ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, sa bagong Pilipinas, dapat mabilis ang serbisyo at ang taong bayan ang bida. So we need to walk the talk. We need to follow the directives of the administration. We need a more aggressive Department of Health. Opo, Dr. Garin, parang sinasabi niyo po na hindi effective ang communication po ng kasalukuyang DOH secretary and yung kanyang mga under and mga USEC and assistant secretaries pagdating po sa ganitong waterborne diseases? Kulang. No, hindi ko sinasabing hindi effective, pero napakakulang. Kasi nga, ang dami-dami. I'm not saying na yung mga USEC, ASEC, hindi gumagawa. They are all willing to work. Kilala ko yung mga yan. Lahat yan gustong magtrabaho. But it's also a matter of allowing them. Hindi pwedeng sasaluhin lang ng isang tao yung halos lahat ng trabaho. Kasi kailangan bumababa rin tayo, no, papunta sa baba. Now, medyo nagulat lang din ako nung nilihis yung usapan. At parang, teka, bakit flood control projects ang ginagawang may cause ng leptospirosis na napakarami? Kung titingnan natin for the past years, with the same period of time, the same month and the same day, last year, mas mataas pa ang leptospirosis cases kesa sa ngayon. Kaya nga yun nga yung pinupuntirya namin na dapat ibaba, dapat i-preposition na agad at dapat paulit-ulit yan, immobilize yung ating mga health workers. Hindi pwedeng nasa opisina lang sila, kundi lumalabas yung mga tao sa regional office papunta sa baba para suportaan yung ating mga LGUs. Kasi dinevolve ang kalusugan, pero yung budget naman ay nanatili sa DOH. Kaya nga dapat yan magtulungan sa baba. Pero hindi nangyayari eh. Opo. Palaging oo, pero hindi naman nangyayari. So, Opo. dun nanggagaling. Tapos, sisisihin pa yung flood control. Okay, tama naman yan. Imbestigahan yung mga flood control projects na palpak at hindi naging responsive dun sa talagang kailangan ng taong bayan. Pero sa amin kasi sa probinsya,
napaka-importante ng flood control projects kasi yung tubig dagat hindi pumapasok sa bayan. No, hindi nakaka-create ng baha. Andun din yung natatanggal na yung mga lupa, no, sa ilog kasi I forgot the terminology for that. Pero kinakain na yung lupa sa gilid, kaya bumaba. So it's also protecting the houses. We need that. Pero dapat tama yung paggawa. Pero kung sisihin itong mga naudlot na project na wala pa nga, medyo mali yun. Kasi nalilihis doon sa totoong problema that the DOH has to go down to the people, has to work more with the LGUs, bumaba ang departamento at magkaroon ng aggressive na pagtackle ng health issues. So, hindi pwede yung focus yung mga trabaho sa iisang tao or a few people. Everybody in the department should be empowered. Opo. Congresswoman Janet, ito po bang inyong napakagandang concern, naiparating na po ba sa ating Pangulo at sa Department of Health nang sa ganon, masolusyonan na po natin itong problema na ito? Naparating na ito sa Department of Health. Kaya nga sinabi ko, mga 2 budget hearing na paulit-ulit naming pinupukpok yan. No? 2 yan, yung rabies at yung leptospirosis. Kasi these are all preventable. So hindi pwedeng hanggang salita lang at pagkatapos ng budget hearing ay makakalimutan. Ang dapat dito, we walk the talk. Kasi buhay ang nakasalalay. Opo, ano pong kanilang tugon do sa inyong mga concern? Magaganda po inyong mga concern ninyo, Doktora Janet Nag-oo naman. Pero pagdating ng bagyo at tinanong namin sa mga evacuation centers, o kumusta, kayo ba'y nakainom na ng doxycycline? Wala po kasi naghahanap pa si Mayor ng sasakyan para kunin sa regional office. Hindi nga parang kung naputol yung may landslide dyan and everything. And isipin natin, 24 to 72 hours, pero dapat mas maganda, 24 to 48 hours, nakainom na itong mga pasyente ng 2 tabletas ng doxycycline na 100 milligrams each. Kung patagalin natin yan, naglilis muna, dinawala na yon. No? So by the time na binigay sa pasyente, it defeats the purpose. Napakasimpleng solusyon sa isang major na problem. Bakit hindi natin magawa? At bakit ngayon ililihis pa natin na ang major cost nito ay yung mga flood control projects na hindi na itinuloy? In other words, kung hindi na yan itinuloy kasi hindi kailangan, di wala yan. But of course, we should not forget na andun din yung problema ng garbage disposal. Kaya kailangan nating tulungan yung ating mga local government units na tayo mismo maging responsable sa ating disposal ng garbage. Yung pag-recycle, yung mga sangkatutak na plastic, dapat wala yan kasi para sa kaalaman ng karamihan, ang leptospira, nananatili yan dun sa stagnant sa tubig na hindi makalabas. Pero kagaya ng mga flood control projects or shoreline protection projects sa probinsya, sa mga probinsya, pag pumapasok kasi ang tubig dagat at napupunta doon yung wiwi nung daga. Ang tawag nga dyan, rats fever kasi galing siya sa daga. Hindi na yun ganun ka-infectious. Doon to sa mga nag-i-stagnate, yung mga nasa kanal, kung saan yung hindi nakakalabas yung tubig kasi mas concentrated doon. Pero pag may tubig dagat na o yung ilog na talagang may current. Nagpo-flow, where opo. dun yung usually dun linalagay yung mga flood control projects. Dun sa ilog na nakakakain na ng lupa, ng mga tirahan at mga bahay. At dun naman sa dagat para yung dagat, kasi bumababa, yung tubig, yung untouched ng lupa at tumataas yung lupa sa dagat. So, yun. In other words, yung garbage, yes, it's a problem. Yung iba dito mga dapat na dredge yan. Merong mga ganun, pero wag natin ilihis na dapat andun din yung aggressive na kalihim ng kalusugan. Opo, nabanggit niyo po parang 2 years ago niyo na po sinasabi na dapat ibaba po sa grassroots yung mga gamot. Ibig sabihin ho ba hindi nakinig si former Secretary Maria Rosario Vergeire and current Secretary DOH Ted Herbosa doon sa inyo pong proposal? Well, si Yusek Vergeire naman talagang nagpababa. Medyo nagkaroon din ng mga problema. Pero ipinatupad. Although sandali lang nawala ulit. Kaya itong mga bagay-bagay na ito, mostly kay Secretary Herbosa na namin sinabi, all he has to do is to empower. Kasi ang mahirap din, it's very difficult for a department na sa loob, palit ng assignment,
palaging nagre-reorg, palaging pabago-bago yung mga tao. So, hindi tuloy makakonsentrate dun sa mga programang pangkalusugan. Opo. Maaari ho ba namin kayong tanungin, Congresswoman, sa ibang paksa na hindi po connected sa leptospirosis? Wala pong problema. Opo, yun po kasing leadership po ng Congress ay medyo binubugbog po ng kritisismo na sinasabi po dapat ang House Speaker ang palitan. Opo, galing na po mismo sa presidential sister kay Senator Amy Marcos. Dapat daw palitan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano po ang inyong stand dito? Unang-una, hindi ko alam saan nanggagaling yung galit, no, na ni Senator Amy Marcos. Although ako personally, dahil pareho ko silang kaibigan at pareho ko silang kilala, sa pagkakaintindi ko, matagal na talagang personally, no, ayaw ni Senator Amy Marcos si Speaker Martin Romualdez. Maski hindi pa siya speaker noon, congressman pa lang siya, parang medyo ayaw talaga. Pag nakakasama ko si Senator Amy, medyo hindi magaganda yung salita niya kay speaker. Pero kami naman sa Kongreso, ibinoto namin yan dahil nga yun ang pulso ng karamihan. Yung bang ramdam ng lahat, yung mga naitutulong niya sa tuwing kami ay nangangailangan. So doon kami, hindi ko maintindihan ano ang problema ni Senator Amy Marcos sa Kongreso. Dahil kami naman na-appreciate namin yung sistema, yung proseso. Example, kapag may sakuna, dati-rate lahat ng mga congressman, syempre kakatukin ka rin yung mga LGUs. Pila yan, mahabang pila yan dun sa mga kaukulang ahensya. Pero dun sa IT system na nilagay ni Speaker Martin Romualdez, talagang andaling makita ng matrix na, ito yung mga distrito na walang pondo. Ito yung mga distrito na marami yung pondo. Ito naman yung may mga pondo na hindi ginagamit. So dun napafacilitate tuloy na nabibigyan kung sino yung nangangailangan. And that is something that we really appreciate. Doon naman yung continuous training sa aming mga staff, yung professional upliftment nila. Maganda rin kasi pagdating namin sa distrito, natuturuan ng aming mga congressional staff sa Manila, yung mga staff sa distrito. At marami pang ibang bagay. No, kaya hindi ko talaga naiintindihan bakit naging personal no yung mga sakasama ng loob or whatever ni Senator Amy Marcos. Moreover, parang hindi rin kasi proper. Nagiging unparliamentary na parang gagamitin mo yung pulpito, yung gagamitin mo yung mikropono ng Senado para laitin yung isang tao personally. Alam mo yung ganon? So, Yes. it's a bad example to our future generation. Pero syempre, nire-respeto ko pa rin yun. Pero hindi ba mas maganda ipakita natin sa taong bayan yung mga traits ng ating mga dating senador? No, we have Senator Salonga, yung mga senator, yung mga tumatayo, and then they would debate based on merit na kami nung kabataan namin na nakatingin kami at nakikinig, tayo ay natututo. Opo. And yun hong motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives sa Supreme Court, kaugnay naman po doon sa adjunking of the impeachment versus Vice President Sara Duterte. Ano ang inyong, kayo po ba ay umaasa pa na mabubuhay na mag-uli sa ikatlong araw? Mababaliktad. Mababaliktad pa ho ba? In-archive na po ng Senado. Well, binibigay natin yan, no, dun sa mga legal experts ng Kongreso. Mas alam nung aming mga legal experts yan. Although kami, no, as a collegial body, karamihan talaga naniniwala na there should be accountability, not for anything, no, pero just to set the record. Kasi yan din pag hindi totoo, di sabihin hindi totoo. Pag totoo naman, ano ba ang pwede nating gawin para hindi na ito maulit? Sabi po ni Senator Rodante Marcoleta, ito raw hong impeachment complaint laban kay VP Sara ay niluto parang kanin na hilaw ng Congress. Well, ako naman, with due courtesy sa aking kumpare na si Senator Dante Marcoleta, nakita ko rin kasi yung complaint, narinig namin. Yung if we talk about form and substance, kumpleto naman siya. Kaya nga inendorso ng karamihan, not because we totally agree or believe in the accusations, but mainly because ito ay constitutional duty. Obligasyon namin na tanggapin ang kumpleto na reklamo at i-endorse ito sa Senado bilang
ating partner namin sa legislative body, as an impeachment court, dapat kasi sila yun. Apo, Congresswoman, last on my part, may sinabi po kasi Senador Panfilo Ping Lacson na nasa 67 daw po ng mga miyembro ng House of Representatives ang naging kontraktor sa mga government-funded projects. Meron po ba kayong reaction dito, Congresswoman? Well, nakausap ko si Senator Ping regarding that kasi yung kanyang interview, dinagdagan ni Jason sa ng maling impormasyon. Parang nagbigay siya ng lista doon ng ilang mga tao. At karamihan doon ay yung iba ay wala na, matagal nang wala. And most of the people na yun, lalo na yung number 5 down, kami yung mga active workers during the time of former President na Noynoy Aquino. So, nalalagyan ng mali siya. Pero Senator Ping really said, meron siyang kakilala, kaibigan sa Kongreso na nagsabi na umabot na ng 67 dito ang may mga kaibigan o kamag-anak na nangungontrata. But he did not mention names kasi ang sabi nga niya, ibinulong lang yon sa kanya ng isang congressman. Kaya kailangan i-validate. But yes, I agree na nangyayari, lalo na yung iba. Yun na yung negosyo nila before they entered government. Kasi ang sinasabi nila, nung sila negosyante pa lang, nararanasan nila yung mga pang-iibit ng iba't ibang ahensya. Kaya sila ay tumatakbo sa Congress para magkaroon ng reforms yung mga other agencies na kailangang i-reforma in line with our country becoming business-friendly and investor-friendly. Pero Congresswoman, di ba po parang conflict of interest naman pagka ganoon? Tama. Kaya nga ang nangyayari, pagka pumasok sila, dinadivest na nila. Pero syempre, andun kasi yung link before example. Merong isang congressman, hindi ko na lang sasabihin kung anong lugar. Ito yung isang congressman. Merong contractor dun sa area niya. Later on, pagdating, actually medyo common yan. Pagdating ng eleksyon, yung contractor tumakbo against kay congressman. Minsan, natatalo si congressman na nanalo itong contractor. So, dinadivest niya na yung kanyang negosyo na ibibigay na sa iba or isinasara niya na or iba na magpapatuloy. Ito namang, sa ibang situation naman, natalo si contractor, nanalo si congressman. So yung nanalong congressman, talagang gagawa na siya ng lahat ng paraan para hindi na magkaroon ng weapon, and that is the financial weapon na labanan siya nitong contractor na nasa district niya. So ito yung mga bagay-bagay. But for me, nung kausap ko nga si Senator Ping, kasi una tinanong ko siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Jason sa? Alam naman natin, marami namang hindi totoo dun sa mga sinasabi niya. Kaya sinabi ni Senator Ping, no, I did not mention, and hindi ka nga kasama doon sa mga pinag-uusapan. Pero, ang napag-usapan namin, I believe the worst problem that actually happens is yung pinapasa-pasa na. Yung bang I think nasabi rin ni Senator Ping, I just forgot the exact term. May termino kasi yan na parang, ang nangyayari, dumarami ang ahente ng mga projects. And yan ang masama. Kasi that eats up the budget that is intended for the project. Ang dapat nating tingnan dito is yung quality ng gawa. Tama ba o hindi ba? At hindi pwedeng, ito yung kukuha ng project, tapos iba yung gagawa. Parang binibenta mo lang yung project doon sa iba. Yan yung dapat talagang ihinto. Parang dumami yung middleman. Oo, dumami yung middleman. Parang bigas, di ba? Nung inimbestiga natin ng murang pagkain committee, ang landed cost, sabihin natin 33 to 35 pesos, na ibebenta ng 55 to 60 pesos. Bakit? Kasi 5 yung middleman, sa middleman pa lang alone, nagdadagdag na ng 10 to 12 pesos. Kung ginawa mo lang yan na isa, so meron ka lang 2 piso, so 10 pesos na agad ang mababawas per kilo ng bigas na binibenta sa merkado. So yung 55 pesos magiging 45. Yung 60 magiging 50. Pero marami pang mga bagay-bagay na pwede natin yung i-reduce. Pero yung mga kartel na nangyayari, it happens because there are middlemen who control the situation. At yan ang dapat sugpuin. Opo. And with that, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po. Doktora, former Congresswoman. DOH Secretary and Congresswoman Janet Garin. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. God bless. Si Congresswoman Janet Garin po, Deputy House Speaker at Iloilo 1st District Representative, dati pong kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan. Ang dami nating paksang natalakay ha. May hirapan